ang himala ng 72 oras sa Pilipinas. Mga kaibigan, isang himalang hindi kapani-paniwala ang nangyari. Ginoo, ano po ba ang ginagawa namin noon? Hindi namin alam na may ganito palang kahanga-hangang mundo. Ito ang umiiyak na sinabi sa akin ni Eric, isang 21 taong gulang na binata mula sa Norway na gumagamit ng droga, ng gugulo at itinakwil na ng sarili niyang pamilya. 15 taon na akong nakikibahagi sa programang pangrehabilitasyon ng mga kabataan sa Northern Europe, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan ko ang isang napakalaking pagbabago. 19 na kabataan na tinawag na pinakamatitinding problema sa Norway, ang nagbago ng husto, tila ipinanganak na muli, pagkatapos lamang ng 72 oras sa bansang Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Bakit ang mga kabataang ito, na puno ng problema sa droga, karahasan, pagnanakaw, at karahasan sa tahanan, ay umiyak nang makilala nila ang mga lolo at lola ng Pilipinas at ang kahangahangang katotohanan na pagkatapos nilang bumalik, silang lahat ay lubusang nagbagong buhay at ngayon ay matagumpay na nakabalik sa lipunan bilang mga huwarang mamamayan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang nakakaantig na record ng 72 oras na iyon. Bago ako magsimula, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito upang maipahatid ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Kumusta? Ako si Hans Olsen, isang tagapayo sa Pew Center, isang pasilidad para sa mga kabataan sa Norway, kung saan ako naglilingkod sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, naganap ang isang pangyayari na nagpabago sa aking buhay. Ito ay nangyari sa isang overseas training na bahagi ng programa ng rehabilitasyon. Ang mga sumali ay 19 na kabataan na may pinakamatitinding problema sa Norway. Ang kanilang edad ay mula 16 hanggang 19. Silang lahat ay ipinadala sa programang ito bilang kanilang huling pagkakataon. Hayaan ninyo akong ikuwento muna kung gaano kalaki ang kanilang mga problema. Si Eric, 99, nagsimulang gumamit ng droga sa edad na 12 at 3 beses nang naaresto dahil sa karahasan laban sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay umalis sa bahay dahil sa takot sa kanya at ang kanyang ama ay nagdeklara na hindi na niya kinikilala si Eric bilang kanyang anak. Si Matthias, 18, 5 beses nang naaresto dahil sa pagnanakaw, gumastos ng pera sa sugal, at umabot na sa 2 milyong yen, humigit kumulang 800,000 pesos, ang kanyang utang. Nagnakaw din siya ng pera at mahahalagang bagay mula sa bahay ng kanyang mga lolo't lola at tuluyan na siyang itinakwil ng kanyang pamilya. Si Line 17, nakagawa ng isang bihirang kaso ng karahasan ng babae sa Norway na naging dahilan para maospital ang kanyang kaklase. Kaya siya ay na-expel sa lahat ng paaralan. Ang karaniwan sa kanilang lahat ay ang kawalan ng tiwala sa matatanda, galit sa lipunan, at sama ng loob sa kanilang pamilya. Bawat isa sa kanila ay may malalim na sugat sa puso na nagpapakita sa anyo ng karahasan at krimen. Ang plano namin ay mag-volunteer work sa isang malayong nayon sa Thailand. Ito ay isang pagtatangka upang matuto sila ng tunay na pagpapahalaga sa buhay sa pamamagitan ng pamumuhay kasama ang mga lokal sa isang mahirap na kapaligiran na walang kuryente o tubig. Umalis kami sa paliparan ng Oslo at plano naming magtungo muna sa Bangkok bago magpatuloy sa Northern Thailand. Ngunit ang kapalaran ay minsan ay nagdadala sa atin sa hindi inaasahang direksyon. Abang lumilipad kami sa himpapawid ng Siberia, biglang may emergency announcement mula sa piloto, patalastas sa lahat ng pasahero. Isang malaking bagyo ang papalapit sa buong Timog Silangang Asya at maraming paliparan, kasama na ang Bangkok, ay isinara. Para sa inyong kaligtasan, magsasagawa kami ng emergency landing sa pinakamalapit na international airport, ang Ninoy Aquino International Airport. Nagkagulo ang mga kabataan. Karamihan sa kanila ay alam lang ang Pilipinas bilang bansa ng mga OFW at beach. Ginoo, ligtas po ba ang bansang Pilipinas? Tatanggapin kaya kami ng mga Pilipino? Nakakaintindi po ba sila ng Ingles? Sa totoo lang, ako mismo ay nag-aalala.
Inaasahan kong napakahirap na pamahalaan ang dasliwebe na kabataan na puno ng problema sa isang hindi planadong dayuhang bansa sa loob ng 3 araw. Ngunit ang mga nangyari, pagkatapos naming lumapag sa Naya, ay tuluyang nagpabago sa aming inaasahan. Kahit lampas na ng alas, 1 ng hating gabi, perpektong tinugunan kami ng mga kawani ng paliparan. Sa kabila ng hindi inaasahang sitwasyon ng isang grupo ng mga dayuhan na nag-emergency landing, nagbigay pa sila ng interpreter na marunong magsalita ng Norwegian at Tagalog. Sa proseso ng imigrasyon, maingat na ipinaliwanag ng mga opisyal sa bawat isa ang mga patakaran. Isinasaalang-alang ang edad ng mga kabataan. May mga kabataang nanginginig ang kamay dahil sa kaba, ngunit ngumiti ang isang opisyal at sinabi, "Okay lang, dahan-dahan lang sir, ma'am." Inayos din nila ang aming transportasyon papunta sa aming matutuluyan. At nakatanggap kami ng perpektong suporta kahit na sa kalagitnaan ng gabi. Sa bus papunta sa hotel, unang nasaksihan ng mga kabataan ang tanawin ng gabi sa Maynila. Grabe! Maliwanag pa rin ang bansang ito kahit gabi na. Napakaganda. Bihira silang magpakita ng interes sa anumang bagay. Ngunit ngayon, ay nagpahayag sila ng paghanga. Ang pinaka nagpabigla sa kanila ay ang mga babaeng naglalakad mag-isa sa kalye kahit lampas na ng alas 1 ng hating gabi. May babaeng naglalakad mag-isa! Seryoso? Delikado sa Norway ang babae na naglalakad mag-isa sa hating gabi? Sabi ni Eric habang nakadikit ang mukha sa bintana. Ligtas ba talaga ang bansang ito? Dumating kami sa hotel bandang alas 2 ng hating gabi, pero sinalubong pa rin kami ng mga staff sa front desk ng nakangiti. Nauunawaan nila na kami ay isang grupo ng mga kabataan, kaya naghanda sila ng mga silid sa isang tahimik na palapag upang hindi maging istorbo. Detalyado nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal at ang mga kalapit na pasilidad. Higit sa lahat, ang ipinahayag nilang taos-pusong pagtanggap, Filipino hospitality, ang nagmarka sa akin. Sa elevator papunta sa aming mga kwarto, bumulong si Matias. Parang hindi kami kinaiinisan ng mga tao dito. Ang karaniwang tingin na natatanggap nila mula sa mga matatanda ay takot, galit at paghamak. Ngunit sa Pilipinas, iba ang lahat. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa kaba. Hindi ko pa alam kung ano ang mararanasan nila sa Pilipinas sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, alas 1 ng umaga, nagising ang mga kabataan dahil sa jet lag at nagsimulang magutom. Ginoo, gutom na kami. May makakain po ba? Sa Norway, napakahirap makahanap ng bukas na kainan ng ganito kaaga. Nang nagtanong ako sa front desk, nakangiting sumagot ang staff. May 24 oras na kainan ng Pinoy. Filipino eatery, dyan lang po sa tabi ng building. Sikat po iyan sa mga kabataan. Nagulat ako na may 24 oras na kainan. Pumunta kami sa kainan ng Pinoy kasama ang 8 kabataan. Alas 6:30 ng umaga. Ang Maynila ay punong-puno na ng buhay. Mga empleyado na papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga taong lumalabas mula sa convenience store. Kung tahimik ang Oslo ng ganoong kaaga, parang nagsimula na ang isang araw sa Maynila. Nang buksan namin ang pinto ng kainan, sinalubong kami ng mainit na hangin at ng amoy ng pagkain. Mayroon ng mga kumakain, isang lalaking nagbabasa ng pahayagan habang kumakain, isang babaeng nagtatrabaho gamit ang laptop, at mga empleyadong mukhang galing sa night shift. Nang makita ang menu, nagulat ang mga kabataan. Wow! Ang mura naman! Ang tapsilog fried beef, egg, and rice, 80 pesos lang. Sa Norway, aabot iyan ng 1,000 pesos. Ang waiter na kumuha ng aming order ay hindi man lang nagulat na makita kami na mga dayuhan. Nag-English siya upang ipaliwanag ang menu at nagrekomenda ng mga pagkain na sa tingin niya ay magugustuhan ng mga kabataan. Mayroon po ba sa inyo na hindi kumakain ng maanghang? May allergy po ba kayo? Nagulat ang mga kabataan sa maingat na pagtrato sa bawat isa
dahil kabaligtaran ito sa karaniwang pakikitungo sa kanila ng mga matatanda. Ang bilis din ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat. Tapsilog, lugaw, Filipino porridge, pansit canton, pandesal Filipino bread, ang mga kabataan ay may pag-usisa at kaunting pag-aalinlangan sa mga bago nilang nakitang Filipino food. Ngunit sa unang tikim, nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang sarap! Totoong masarap ito. Kinain ni Eric ang tapsilog ng mabilis. Ano ito? Iba sa mga kinakain namin sa Norway. Ang sarap. Ang pinaka nakakakilig ay ang Mami Filipino noodle soup. Nahirapan muna si Matias sa paggamit ng chopsticks o kutsara at tinidor. Ngunit mabilis niyang nakuha ang trick at nagsimulang humigop ng mainit na sabaw. Ngumiti ang waiter at sinabing, "Ang galing mo namang kumain!" Nang magbayad, nagulat ulit kami. 8 tao ang kumain ng busog na busog. Ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot ng 5,000 pesos. Halos 1,100. Sa Norway, kailangan namin ng hindi bababa sa 12,000 pesos. Halos 1,240. Tumpak na kinalkula ng waiter ang sukli at nakangiting nagtanong, "Balik po kayo, ha? Nagustuhan niyo po ba ang lutong Pinoy?" Nang lumabas kami ng kainan, nag-usap-usap ang mga kabataan. Masarap ang pagkain, mura, at maganda ang serbisyo. Mamimiss ko itong tapsilog pag uwi ko sa Norway. Sa gitna nito, tahimik na bumulong si Line. Mabait. Yung waiter. Ito ang unang tapat na komento niya, na karaniwang agresibo sa mga matatanda. Nang lumabas kami sa kalsada, oras na ng rush hour. Ang nakakagulat ay ang kaayusan sa kabila ng kasikipan. Sa pedestrian crossing, lahat ay sumusunod sa signal at maayos ang paggalaw ng mga naglalakad at nagbibisikleta. Ang rush hour sa Oslo ay mas magulo, nagbubusina ang mga kotse at nagmamadali ang mga tao at nagkakabangga. Pabalik sa hotel, nagpasya kaming dumaan sa isang kalapit na convenience store dahil gusto ng mga kabataan na bumili ng merienda. Pagpasok namin sa convenience store, isa pang sorpresa ang naghihintay. Kahit madaling araw, ang tindahan ay malinis at punong-puno ng produkto, parang isang department store. Ang pinakanakakagulat ay ang iba't ibang serbisyo na iniaalok. Hindi lang pagkain, kundi pati na rin money transfer, pagbabayad ng bill, at ATM service. Uy, tingnan mo, pwede kang mag-bank transaction sa convenience store? Hindi iyan maiisip sa Norway. Bawat isa sa mga kabataan ay pumili ng gusto nilang merienda. Interesado sila sa isang inumin na tinatawag na zesto. Nang magbayad sa cashier, isa pang pangyayari ang nagbigay puri. Napakabilis ng pagbabayad at ang kahera ay napakabait. Hindi siya nagpakita ng inis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, nag-Ingles pa siya at sinabing, "Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines." Paglabas namin sa convenience store, sinabi ni Eric, 24 oras, lahat pwedeng gawin sa bansang ito. Napaka-convenient. Nagpatuloy si Matias. Higit sa lahat sila mabait. Mabait sila sa mga dayuhan na katulad namin na may masamang hitsura. Totoo. Ang 19 na kabataan ay may kulay na buhok, piercings, at tattoos. Mukha silang delikado. Sa Norway, halata ang pag-iwas ng mga matatanda sa kanila. Ngunit sa Pilipinas, iba. Walang sinuman ang tumingin sa kanila ng may kakaibang tingin. Habang pabalik sa hotel, napansin din namin ang kalinisan ng lungsod. Walang basura sa kalsada at nakita namin ang mga taong naglilinis ng napakaaga. Ang linis ng lugar. Sino ang gumagawa nito? Nang makarating kami sa lobby ng hotel, gising na ang iba pang kabataan. Nang tanungin nila kung saan kami galing at ikinuwento namin ang tungkol sa aming agahan, lahat sila ay nainggit. Sa susunod, isama niyo kami. Gusto naming tikman ang tapsilog na yan. Sa ganitong paraan, nagsimula ang aming unang umaga sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, halatang nagbago ang ekspresyon ng mga kabataan. Nawala ang dati nilang agresibong hitsura.
at napalitan ng pag-usisa at pag-asa. Sa oras na iyon, hindi pa namin alam kung gaano kalaki ang mababago sa kanilang buhay. Alas 9 ng umaga, nagsimula kaming mag-ikot sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay isang pangunahing istasyon ng LRT, MRT, Light Rail Transit, Metro Rail Transit. Ang karanasan ng pagsakay sa tren ay bago rin sa mga kabataan. Nagulat sila sa kalinisan ng pasilidad at humanga sa linaw ng mga signage. Uy, may English guide din. Maganda ang disenyo para sa mga dayuhan. Habang naghihintay sa tren, pinanood ng mga kabataan ang pagkilos ng mga Pilipino. Lahat sila ay natural na pumipila sa dalawang hanay at sumusunod sa mga marka ng sasakyan na nakapinta sa sahig ng platform. Walang nagtuturo, pero lahat sumusunod sa patakaran. Sa Oslo, lahat nagmamadali at nagtutulakan. Nang dumating ang tren, isa pang kahanga-hangang tanawin ang bumungad. Nang bumukas ang pinto, natural na naghiwalay ang mga tao sa magkabilang gilid upang gumawa ng espasyo para sa mga bababa. Pagkatapos bumaba ng lahat, nagsimula silang sumakay ng maayos. Pagpasok sa tren, humanga ang mga kabataan sa kalinisan. Walang graffiti sa mga upuan, at malinis ang sahig, at nasaksihan namin ang pinaka-nakakaantig na eksena. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang lolo, matandang lalaki, na may tungkod. Sabi ng lolo, "Salamat po," at umupo siya. Sa nakita niyang ito, mahinang bulong ni Eric. Ang galing! Ginagawa nila ng natural lang ang pagbibigay ng upuan. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay nakakagulat din. Kahit marami ang pasahero, napakatahimik. Walang sumisigaw habang nagse-cellphone o nanggugulo. Karamihan ay tahimik na nagbabasa ng libro o nagse-smartphone. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga estudyanteng high school na nag-aaral sa loob ng tren. Nakabukas ang kanilang mga reviewer at seryoso silang nag-aaral. Ang mga estudyanteng iyon nag-aaral sa tren. Seryoso? Kami, hindi nag-aaral kahit sa eskwelahan. Humanga si Matias. Nang makarating kami sa aming destinasyon at lumabas, bumungad ang pagmamadali at ingay ng Maynila. Sa dami ng tao at mga skyscraper, nawalan ng salita ang mga kabataan. Wow, ang daming tao. Mas malaki kaysa sa Oslo. Ang pinaka-nakakagulat ay ang kaayusan sa kabila ng dami ng tao. Sa mga tawiran, daan-daang tao ang tumatawid ng sabay-sabay, ngunit walang nagbabanggaan at lahat ay gumagalaw ng epektibo. Oras na ng tanghalian at pumasok kami sa isang kainan ng Pinoy. May mga larawan at English description ang menu, kaya madali kaming naka-order. Lubos na interesado ang mga kabataan sa mga pagkaing Pilipino na bago sa kanilang paningin. Piniritong isda, lechon, kawali, sinigang. Nang dumating ang pagkain, humanga sila sa sarap. 80 pesos lang ito? Hindi ka panipaniwala. Sa Norway, 3,000 pesos na iyan. Habang kumakain, nilapitan kami ng isang lolo na nakaupo sa katabing mesa. Saan kayo galing? Hindi siya masyadong fluent sa Ingles, ngunit nagsikap siyang makipag-usap. Nang ipaliwanag namin na galing kami sa Norway, interesado siyang nakinig. Norway, napakagandang bansa. Nakakita na ba kayo ng aurora? Sa una, nagulat ang mga kabataan, ngunit nagsimula silang magbukas ng loob dahil sa mainit na ngiti ng lolo. Nagbigay ang lolo ng mga tip tungkol sa tourist spots sa Pilipinas at nagrekomenda ng mga pagkain. Nang magbayad kami at lumabas ng kainan, hinabol kami ng lolo. Ito, pasalubong. Souvenir ninyo. Mayroon siyang maliit na supot. Pak! Sa kamay. Kainin ninyo ang mga kakanin ng Pilipinas. Naguluhan ang mga kabataan. Hindi nila maintindihan kung bakit napakabait ng isang hindi nila kilalang dayuhan. Lalo na si Eric, na halos walang karanasan ng pagiging mabait ng isang matanda. Maraming salamat po, sabi ko bilang kinatawan, at ngumiti ang lolo habang kumakaway. Pagkalabas ng kainan, tahimik ang mga kabataan. Pagkatapos maglakad ng sandali, bumulong si Eric. Bakit sila napakabait sa amin? Hindi naman kami kilala. Dayuhan lang kami.
Nang sandaling iyon, naganap ang isang pangyayari na lalong nakabagbag damdamin. Naligaw kami at nag-aalala habang tinitingnan ang mapa. Isang lolo na mga 70 anyos ang lumapit at nagtanong, "Anong hinahanap ninyo?" Hindi siya masyadong marunong mag-Ingles, ngunit nagsikap siyang magpaliwanag sa pamamagitan ng kilos at senyas. Nang malaman niya na hindi namin alam ang aming destinasyon, sinabi ng lolo, "Sandali lang," at sumama siya sa amin sa kalapit na barangay hall o istasyon ng pulis. Nakipag-usap siya sa police officer at nagpakopya ng detalyadong mapa. "Hindi lang iyon," sinabi ng lolo. "Sasama ako sa inyo," at sinamahan niya kami sa aming destinasyon sa loob ng 20 minuto. Habang naglalakad, nakikipag-usap ang lolo sa mga kabataan. "Kumusta ang Pilipinas? Nasisiyahan ba kayo?" Simple lang ang Ingles niya, ngunit sapat na upang maramdaman ang init ng kanyang malasakit. Nang makarating kami sa aming destinasyon, magalang na nagbigay pugay ang lolo. "Sana magustuhan ninyo ang Pilipinas." Nawalan ng salita ang mga kabataan, lalo na si Eric na may luha sa mga mata. Pagkaalis ng lolo, sinabi ni Eric sa akin, "Ginoo, bakit ginugol ng lolo na iyon ang 20 minuto niya para sa amin? Mukha kaming masama at wala siyang mapapala sa amin. Ang sarili kong ama, hindi ako tutulungan kapag nasa problema ako. Pero isang lolo sa isang hindi ko kilalang bansa, napakabait sa akin." Nagsimulang umiyak si Eric. Ang naplinwepi taong gulang na binata ay nagpakita ng luha sa harap ng publiko. Akala ko hindi mapagkakatiwalaan ang mga matatanda. Pero iba ang lolo na iyon. Ang iba pang kabataan na nandoon ay tahimik na nakinig sa sinabi ni Eric. Sabi ni Matias, "Ganoon din ako. Akala ko lahat ng matatanda ay sinungaling at sarili lang nila ang iniisip. Pero iba ang mga Pilipino na nakilala namin ngayon." Mahinang sabi rin ni Line, "Hindi kami natakutan ng lolo na iyon. Karaniwan, iniiwasan kami ng mga matatanda." Noong gabing iyon, nag-usap kami ng mga kabataan sa hotel. May malinaw na pagbabago sa kanilang puso. "Ginoo, bakit napakabait ng mga Pilipino? Hindi namin maintindihan kung bakit sila mabait sa mga may problema na katulad namin." Sumagot ako, "Tiyak na hindi tinitingnan ng mga Pilipino ang tao sa panlabas na anyo. Naniniwala sila sa mabuting bahagi na nasa puso ninyo." Sabi ni Eric, "May mabuting bahagi pa ba sa puso ko?" "Oo naman. Ang pag-iyak mo kanina ang patunay niyan. Ibig sabihin, may puso kang madamdamin sa kabutihan ng tao." Mas tahimik sila noong gabing iyon. Walang nanggulo, walang nagsigawan. Parang bawat isa sa kanila ay nakikipag-usap sa sarili nilang puso. Kinabukasan, may isa pang mas nakakaantig na pangyayari. Habang namimili kami sa convenience store, kinuha ni Matias ang isang polvoron Filipino powder cookie sa harap ng cashier at sinubukang ilagay sa kanyang bulsa nang hindi nakikita ng staff. Isa itong shoplifting na karaniwan niyang ginagawa sa Norway. Ngunit ng sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata ng babaeng kahera. Nakangiting sinabi ng kahera, "Masarap po ang polvoron na iyan. Isa po yung tradisyonal na Filipino snack." Natigilan si Matias. Alam ng kahera na balak niyang magnakaw, ngunit sa halip na pagdudahan, nagbigay pa siya ng magandang paglalarawan ng produkto. "Kung gusto ninyo, mayroon din po kaming limited edition na ube flavor." Walang pag-iingat na ipinakita ang kahera. Hinarap niya si Matias nang may lubos na tiwala. Inilabas ni Matias ang polvoron mula sa kanyang bulsa at dinala sa cashier. Pagkatapos magbayad at lumabas ng tindahan, sinabi ni Matias sa akin, "Ginoo, aamin ako, balak ko pong magnakaw. Pero nang makita ko ang mga mata ng kahera, hindi ko nagawa." Bakit? Dahil nagtitiwala siya sa akin. Hindi ako makakakuha ng anumang bagay mula sa isang taong nagtitiwala sa isang katulad ko. Umiyak din si Matias. Ano ba ang ginawa ko sa buong buhay ko? May mga taong nagtitiwala sa akin. Noong gabing iyon, naganap ang pinakanakakaantig na pangyayari. Habang nagpapahinga kami sa parke, biglang tumayo si Line. Isang bata na naglalaro sa malapit ang natumba at umiyak. Walang pag-aatubili na tumakbo si Line sa bata.
at maingat na nagtanong. Okay lang, hindi masakit? Tiningnan niya ang tuhod ng bata at pinunasan ng luha gamit ang kanyang handkerchief. Si Line, na karaniwang marahas at nambubuli sa mahihina, ay tumulong sa isang bata na hindi niya kilala. Tumakbo ang ina ng bata at nagpasalamat. Salamat po. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Nahihiyang sumagot si Line. Wala po yun. Natural lang po yun. Nagulat ang iba pang kabataan sa nakitang iyon. Walang sino man ang nag-akala na tutulungan ni Line ang ibang tao. Noong gabing iyon, sinabi ni Line sa akin, Ginoo, nang tulungan ko, yung bata ngayon, ito ang unang pagkakataon na gumaan ang pakiramdam ko. Ang ginawa ko lang noon ay sakta ng ibang tao. Pero ang pagtulong pala sa iba ay ganito pala kasarap sa pakiramdam. Tama ka. Nasa iyo pala ang puso na may pagmamalasakit sa ibang tao. Dito ko lang nalaman sa Pilipinas. Ang tao pala, kayang maging mabait. Sa umaga ng huling araw, kusa at maagang nagising ang mga kabataan at nagsimulang maglinis sa paligid ng hotel. Hindi ito sinabi ng sinuman. Sarili nilang desisyon ito. Hindi kami aalis ng madumi ang lugar na nilinis ng mga Pilipino para sa amin. Sumali ang lahat sa suhestiyon ni Eric. Habang naglilinis, nilapitan kami ng isang lola, matandang babae, mula sa kapitbahayan. Aba, salamat. Dayuhan na nga kayo. Naglilinis pa kayo. Sumagot si Eric. Opo, ito po ang pasasalamat namin sa kabaitan ng mga Pilipino. Naiyak ang lola at nagdala ng ginawa niyang pandesal at kakanin. Kainin ninyo yan, mga anak. Masaya si lola na nagustuhan ninyo ang Pilipinas. Naantig ang puso ng mga kabataan sa pagiging mapagbigay ng lola, lalo na si Eric. Nang yakapin siya ng lola, umiyak siya. Lola, maraming salamat po. Natutunan namin ang tunay na kabaitan dito sa Pilipinas. Hindi namin kalilimutan ang utang na loob na ito. Umiyak din ang lola habang sinasabi, Mabubuti kayong bata. Siguradong magiging marangal kayong tao. Titiyakin iyan ni lola. Dumating ang oras para magtungo sa paliparan. Nalulungkot na tinitingnan ng mga kabataan ng Maynila. Sa bus, sinabi ni Eric, Ginoo, pag-uwi namin, magre-reforma kami. Gusto naming maging mga taong hindi nakakahiya sa mga lolo at lola ng Pilipinas. Nagpatuloy si Matias. Hihingi rin ako ng tawad sa pamilya ko. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng gulo na ginawa ko. Sabi ni Line, magbabago rin ako. Gusto kong maging isang taong makakatulong. Hindi mananakit. Sanaya, yumukod ng malalim ang mga kabataan patungo sa Pilipinas. Salamat Pilipinas! Binago ninyo ang buhay namin. Babalik kami, sigurado. Sa loob ng eroplano, inalala ng mga kabataan ang kanilang 3 araw na karanasan. Lahat sila ay umiyak. Hindi ito luha ng kalungkutan dahil sa pag-alis, kundi luha ng determinasyon para sa isang bagong buhay. Napakabobo namin noon. Hindi namin alam na may ganito palang kahangahangang mundo. Nang dumating kami sa Oslo, sinalubong kami ng mga magulang. Yumukod ng malalim ang mga kabataan sa kanilang pamilya. Papa! Mama! Humihingi po kami ng tawad sa lahat. Magbabago na po kami. Nagulat ang mga magulang sa pagbabago ng kanilang mga anak. Bumalik ang mga kabataan na mas tapat at magalang kaysa noong umalis sila. Ang pagbabago pagkatapos ng kanilang pag-uwi ay dramatiko. Lubusang tumigil si Eric sa paggamit ng droga at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, nag-aaral siya para makapasok sa kolehiyo. Nagsimula na rin siyang mag-aral ng Tagalog at plano niyang magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Tumigil si Matias sa pagnanakaw at nagtatrabaho siya para bayaran ang kanyang utang. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga lolo't lola at naayos ang relasyon ng kanilang pamilya. Tumigil si Line sa paggawa ng karahasan at kasalukuyan siyang nagbo-volunteer. Nararamdaman niya ang kahulugan ng buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lahat ng 19 na kabataan ay lubusang nagbagong buhay at matagumpay na nakabalik sa lipunan bilang mga huwarang mamamayan. Ang pangyayaring ito ay naging sentro ng atensyon bilang isang bagong modelo
para sa paglutas ng problema ng kabataan sa Norway. Ang Filipino-style rehabilitation program ay dinayo na ngayon ng mga delegasyon mula sa iba pang bansa sa Northern Europe. Regular pa rin na nag-uugnayan ang mga kabataan, nagtutulungan sa pagpapabuti ng kanilang sarili. At lahat sila ay nagpaplanong bumisita ulit sa Pilipinas upang magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanila noon, lalo na si Eric, na nagpaplanong hanapin at personal na pasalamatan ang lolo na naghatid sa kanila. Ako rin ay regular na bumibisita sa Pilipinas upang mag-aral sa programa ng rehabilitasyon ng mga kabataan. Natutunan ko na ang pinaka-epektibong paraan ng pagbabago ay ang puso ng Pilipino na nagtitiwala sa tao at ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa. Ang 72 oras na iyon ay hindi lamang nagpabago sa buhay ng 2,000 na kabataan, kundi nagpabago rin sa pananaw ko sa buhay. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa paliparan, naaalala ko ang araw na iyon. Ang mukha ng mga kabataan na puno ng takot. At ang mukha nila, pagkatapos ng 3 araw, na puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng bansang Pilipinas ay ang pag-asa na ang tao ay kayang magbago at ang katotohanan na ang tunay na kabaitan ay nagpapabago sa puso ng tao. Nais kong maranasan pa ng maraming kabataan ang ganda ng Pilipinas at nais kong malaman ng mga Pilipino na ang kanilang kabaitan ay nagligtas sa buhay ng mga kabataan mula sa malalayong bansa sa Northern Europe. Salamat Pilipinas! Mahal na mahal ko kayo. At sa lahat ng tumulong sa amin noon, taos-pusong pasasalamat. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kumusta ang 72 oras na himala na naranasan ng 19 na kabataan mula sa Norway sa Pilipinas? Sana, mag-iwan kayo ng comment ng suporta para sa mga bida ng kuwentong ito. Hatid sa inyo ng Inspirasyon Channel. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.